Ayan, Howie! So today ay ang ating succulent featuring of the day is walang iba kundi si Opalina. Ayan. So, dati nahihirapan din ako kay Opalina na buhayin siya. So, nakairang Opalina na din ako. Pero, ayan. O, diba? Meron na akong matinong Opalina. Kasi yung mga Opalina ko is yung mga nagrarat sila. So, naisasave ko naman. Ayan. So, ito, 50-50 na din talaga yan. Maliit lang yung dati. Na-save ko pa. At saka yung nasa isa kong plant rock. Ayan. So, si Opalina, pag na-stress yan, is ganyan siya. Mamink-pink. Akala ko nga talaga kapatid siya ni Ruby Donna. Ayan. So, sino ang parents ng Opalina? So, ang parents nila ay si Lavender Pebbles and si Colorata. Si Colorata parang tapalpa na parang may pagka-cat's claw. Ganun yung itsura niya. So, isearch nyo na lang Echeveria Colorata. So, usually, nakikita ko lang yun sa mga sa US. O yung mga nagbablog ng mga succulent. Meron silang mga Colorata. Parang dito, bihira lang din ako makakita ng may Colorata. Siguro, medyo rare na siya ngayon. So, ayan. So, yun yung kanyang parents, si Lavender Pebbles and si Colorata. So, pagdating naman sa soil requirements, yun lang din, 70%. Tigsa 70%, ay 70% organic and 30% inorganic. So, loam soil, CRH, coco peat, peat moss, or aged coco peat. Ayan. So, si loam soil talaga hindi mawawala sa akin kasi siya yung mas effective sa akin. Ayan. So, ang isa pang maganda is the almus. So, nakabili ako dati sa PSU sa Benguet, Baguio. Ayan. So, yun. Maganda din siya sa success. Yun nga lang kasi, doon lang usually siya available. So, sayang pala, nung nagpunta kami, sana bumili pala ako ulit, Anyways, ayan. So, sa light requirement, syempre, morning sunlight para ma-stress sila. And, kung gusto mo nga sila ma-stress, less watering. Ayan. So, pagdating naman sa, sa watering, hindi sila matubig sa akin, Meron ding blue opalina na maalam kasi yung blue opalina ko. Akala ko makakabuhay na ako ng blue opalina, kaya lang nag-rot. So, hindi talaga sila matubig. You can put water kung talagang mainit once a week. So, painom lang. So, ito, moist lang to, konti lang. Tapos, chuk. Ayan. So, actually, madalang ko silang makitaan ng lower leaves na dry. So, makikita nyo, actually, nasunog. Ito nga yung nasunog, tsaka nadapurak ng pusa na Opalina ko. Pero ngayon, okay na siya. Umo-okay na siya. So, okay din yan. Gaganda pa rin yan kahit na ganyan. Sabihin mo sa friend mo, hello, may design yung Opalina ko, yun sa'yo wala. Ganon. So, ayan. Meron pa akong Opalina na isa. Para siyang, iba kasi yung itsura niya. Para siyang, para siyang imported. Nabili ko lang kay Ma'am Maymay. Nandun sa, sa arrangement. Natamad akong magbabae. Pero nakikita nyo na yun pag nag-update ako. So, ayun, sa watering hindi sila ma-water. Ngayong mainit, once a week, konti lang. Tapos, pagka hindi naman, once a month ko lang talaga dinidiligan yung mga Opalina. So, siguro kaya din sila nai-stress. So, ganon. And then next, fertilizer. So, any fertilizer would do. Ako ang gamit ko ay Banipo. So, propagation through cuttings, through offsets, like this one. Ayan, may offsets siya. Ayan. And then, through leaf propagation. Ito, nasunog. Sayang naman. Pero meron ako dito. Wait lang. Ilapit ko na lang yung camera. Mahirap kunin. Ay, hindi pala kaya. Ayun. Ayan. So, through leaf propagation. Madali lang din naman silang i-propagate. Ayan.
Tago natin. Ayan. So, ano pa? So, problem, mealybugs, yun pa rin, insects. Parang hindi naman sila ini-insectos. Wala pa ako na-experience na in-insecto ng bongga yung aking mga opalina. Ayan. So, kung gusto nyo nga na meron silang natural na pampes, is yun nga, yung onion and garlic, nilagay nyo sa tubig. Tapos, ibabad nyo. Basta naghihiwa kayo ng sibuyas tsaka garlic, ibabad-babad nyo lang. Tapos, yun, urungan nyo na. Ibabad-babad nyo lang. Tapos, yun, idilig nyo na, urungan nyo na. Ipangdilig nyo na siya. So, kasi yung amoy nga, ayaw nga ng mga insect. Ayan. So, mayroon akong opalina pang isa dito. Ayan nga yun. With the missing you. Si missing you, nawala na yung stress. Dati stress na dinidiligan ko kasi lagi. So, pag lagi mo din dinidilig, is nawawala yung stress color nila. Kaya kung gusto mo ma-stress, less watering. Ito, less watering ko lang. Or kukuntian ko lang yung pag-ibig. So, ayan, tignan nyo naman. Ganyan lang siya, pero kapit na yan sa kanyang ugat. Ayan. So, dun siya nakakapit actually. Ayan. So, ayusin ko yung ano niyan, lupa niya. Lalagyan lang ako ng konting lupa para hindi lang sila ganyan. Pag minsan kasi naarawan to, nasusunog siya eh. Ganun kasi nangyari dito eh. Nabulok yung stem niya, tapos parang nasunog dahil nga sa lupa masyadong mainit. Diba? So, ayan. That's it. So, dito na po nagtatapos ang ating vlog. So, I hope nakapagbigay ako ng information na maganda para sa opalina, para makabuhay tayo ng opalina. Ayan. So, last watering talaga ang sagot sa mga saxis. And, mahangin, maaraw yan. Mabubuhay mo na ang iyong saxis. So, ayun. Thank you for watching at everything nice at Mitch Sagalant Love. This is your Ines Bentito saying, God bless po. At lagi mag-ingat!